itinuturing na pinakamagandang simbahan, hindi lang dito sa Laguna, maging sa buong bansa, ay ang simbahan ng Pakil ng St. Peter of Alcantara. At ito rin ang diocesan shrine ng Nuestra Señora de los Dolores de Tulumban ng Pakil. At bukod sa ganda ng kanyang struktura, napakaganda rin ang kanyang istorya. At upang pag-usapan natin ito, kasama natin ang head ng Tulumba Speakers Bureau na si Ginoong June Valero. Magandang araw po sa inyo, Sir June. Magandang araw din sa iyo, Frandy, ng eHome Radio. At maraming salamat sa pagpunta mo dito sa aming simbahan para tayo magka-usap at sa maipagpatuloy nga ang iyong ginagawang pagtatalakay tungkol dito sa simbahan namin ng Pakil. Maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin. Sir, itinuturing na ito ay isa sa mga pinakamagandang simbahan, hindi lang dito sa Laguna, maging sa buong Pilipinas. Pero ang tanong ko po, ano po ba ang istorya ng simbahan na ito? Actually, nagsimula ang pagkatatag ng simbahan dito sa pamayanan ng Pakil noong pang sometimes 1676. Pero yun ay meron pa lamang ang Pakil o ang pueblo dito sa poblasyon na meron ditong mga simbahang makeshift lamang kung tawagin. Ito ay yung mga gawa sa bamboo at saka sa mga nipa lang, ano? So, actually, ang simbahang bato na nakikita mo ngayon na gawa ng mga panahon pa ng Kastila, this was started 1732. So, from 1732, and according na rin sa kasaysayan, nagkaroon ng 35 years na construction from that year. Kaya, kung kikwentahin natin from 1732 plus 35 years, 1767 ang completion ng pagkakatatag ng simbahang ito. So, yun lang muna ang sabi ko sa iyo. Baka meron pang gusto ikaw itanong. Sir, napakaganda ng istruktura ng inyong simbahan, pero kagaya ng napakaraming simbahan, napagdaanan po nito ang war, no? Napagdaanan din po nito ang mga sakuna, kagaya ng lindol. Paano po kaya napanatili ang ganitong istruktura? Well, kita mo naman sa structure nga na ito ay composed of adobe. So, ito yung tinatawag nating itong adobe na ito ay datig-datig, pinagpatong-patong na ganyan kung paano makikita mong pagkakasalansan yan. Nasabi ko nga sa isang layer, isang round o isang ikot dito sa kabuuan ng simbahan ay nagre-range ng 1 year. So, kung makakakita tayo ng say 10 patong, it means 10 years ginawa yan. So, it took 1 year to round up the whole church premises. So, sabi ko nga sa iyo, 35 years in the making. So, maaari nung ginagawa yun ay merong bata pa noon nung natapos siya ay adult na. So, ganun katindi ang istorya nito. And to tell you, itong adobe na ito, kung tawagin natin dito sa salitang, di ko alam kung Tagalog ang kaskaho. So, adobe, ito ay locally sourced out lang. Meron kaming ditong bundok na tinatawag na Tibagan. Doon nila kinukuha ito. Pero hindi mo naman makukuha yung ganyan ang shape. Siyempre yan ay Pinipinish ko. Kumbaga sa tinitibagat, kinukortihan nila yan, hinuhugis yan doon sa pamamagitan siguro ng mga hantol, sabihin natin yung parang palakol o ano man. And since maraming manggagawa ng araw, dinadala dito na yan ay shape na. At dito, meron siguro talagang parang manufacturing area o parang production area na kung halimbawa ilalagay sa na corner stone, kukortihin ng ganun yan. Kaya nga mula 1732 natapos ito ng buo ng 1767, 35 years in the making. Sir, sinasabi rin po na para magkaroon ng ganito kaganda at ganito kayaman na simbahan, ibig sabihin ang mga mananampalataya nito, yung mga taga dito sa bayan na ito ay talagang grabe at malalim ang pagtingin sa ating Panginoon. Ano po ba? Ano po sa tingin niyo? Bakit po ganun kalalim ang pananampalataya ng mga taga-Pakil? Sabi ko na sa iyo, ang lapit-lapit na simbahan dito, alam naman natin na nagsimula dito yung mga paring Franciscan din, ano? So, pinasimulan niya pala, hindi ko nabanggit kanina, si Father, ito si San Pedro, ngayon ang pinakaparang arkitekto ng simbahan ito, ngayon isa ng santo, San Pedro Bautista. So, yun din ang nag-organisa ng unang-una ng mga pagbuo ng komunidad ng simbahan dito sa pamayanan ng Pakil. So, ganun pa man, sabi mo nga sa akin, bakit ganun ka debote yung mga mamamayan at mga katolikong mananampalataya dito sa bayan ng Pakil? Siguro sabihin natin nagkaisa sila at
inihahanda nilang mabuti ang kanilang sarili na isa lamang ang tuunin ng kanilang pananampalataya. Ito nga, siyempre magandang pamamalakad ng mga naunang humawak na mga kura-paruko ng araw. Yan si ngayon nga ay tinaguri San Pedro Bautista na yun ang nagtatag at nagpasimula nitong simbahan dito sa pamayanan ng Pakil. Mula bata naman po ako ay madalas na po ako nagsisimba dito sa bayan ng Pakil. Oo. At ngayon ko po mas lalo na pagmasdan kung gaano kaganda ang bawat bahagi nito. Ang retablo, yung pong garden dito sa may gitna, ano po, at doon sa likod ay napakaganda rin at talagang meaningful at marami pong kasaysayan. Maaari niyo po bang isa-isang ibahagi sa amin ang ilan sa mga parte ng inyong simbahan? Dito pa lamang sa harapan, yung pasad sa sinasabi, yung makikita mo diyan na mga imahen, may kanya-kanyang mga simbolo yan. O makikita mo doon nakatayo yung mga imahen ng iba't ibang santo. At doon pa lamang sa dakong taas, makikita mo rin. Basta yung sa may entrada ng simbahan, ay makikita natin doon yung mga imahen na nakaluklok doon, na may kanya-kanyang insignia yan kung ano ang kanyang pinatutungkulan. And pagdating naman dyan sa retablo, talagang mapalad nga itong simbahan natin sapagkat makikita na naman ninyo na lahat ng mga nakahilirang mga imahe ng santo, ng mga banal na santo dyan ay may kanya-kanyang kahalagahan at may kanya-kanyang pamimintuho na ginagawa ang mga mananampalataya dito sa bayan ng Pakil. So lalong-lalo na gusto kong i-ugnay din sa inyo yung Birhen ng Turumba, no? Pero gaya ng nabanggit ko, kanina pa tayo nagkakausap dito, ang talagang patron ng simbahang ito ay San Pedro Garabito ng Alcantara. At gaya ng binanggit mo, yun po yung nasa gitna. Oo, may nakalagay na SPA. Yun. San Pedro Alcantara. So nitong nakaraang panahon lamang ng yung Alcantara yata ay place yun sa Espanya na kaya San Pedro Garabito ng Garabito yun ang kanyang apelyido talaga. So San Pedro, San Pedro of Alcantara. Kaya laging may of Alcantara, taga Alcantara siya. Parang malaman kung dalawa lamang dito sa Pilipinas yung merong umaano ng patron. Ng Alcantara. Pambihira talagang inyong simbahan. Ang isa pang pambihira, sir, ay ang inyong bell, sir. Ang kampana. Na napakaganda ng tunog. Meron po bang istorya tungkol dito? Marami pong kasaysayan yan. At actually, hindi ko lang memoryado yung mga pangalan ng mga kampana na yan. So, halos doon sa tinatawag naming belfry, yung pinaka-kampanaryo namin ay nakaikot yan. Napakaganda talaga ang tunog sapagkat dito ay maraming mga senyales. Kunyari, pagdating ng tanghali, hindi yung tinatawag ng mga angelos at saka yung mga pag alas 12, pagdating ng alas 6, para sa umaga pa rin ba sa kalapag at yung tinatawag natin na bakit alam ng mga taga-Pakil na meron bagang pangyayari na halimbawa may sumakit bilang buhay. Alam namin yun kasi kinakampana yan. May ibig sabihin. Oo. At talagang ibang, ako naman nakakapakinig din ng tunog ng simbahan sa ibang lugar. Iba yung taginting ng na kampana. Meron diyang yung malalaking nasa gitna. Yung talagang, kaya nga dito sa bayan ng Pakil, may kasabihan kami na mga nagtatrabaho na nagdadayuhan sa ibang lugar. Kasabihan na tumunog lang ang kampana ng bayan natin Pakil, umuwi na kayo. Kasi maraming okasyon na nagaganap dito. Yun ang isang masasabi ko tungkol sa pagtunog ng kampana. Meron pong dalawang bahagi ang Pakil, itong Silangan at doon sa Kanluran. Rinig kaya sa Kanluran ang tunog ng kampana? Marahil po siyempre, depende sa katahimikan ng lugar. Pero sa aking pagka yung pinakamalaking maririnig Meron po akong narinig na istorya na ganyan na magpasa hanggang doon sa may Kanluran ay naririnig din po. Kasi lalo na yung kunyari may mga emergency cases, yung mga panahon ng sunog o kung ano man, huwag naman lalo na siguro sa nung unang panahon pinapataginting talaga yan, kung may mga pangyayaring hindi mga kanais-nais, halimbawa yung mga emergencies, yan ang isa rin ginagamit dito. So marahil dinig, lalo na yung napakalagong at napakataginting ng tunog ng malaking kampana diyan Kayo ba ay mahilig din kumanta? Iluso ngayon ng video ko Actually, dito sa bayan ng Pakil ay napakarami ditong musikero. At nung ako yung misa'y magsalita dati dyan,
nabanggit ko na noon, hindi pa uso yung tinatawag na nung araw, ngayon uso ngayon yung OFW, no? Overseas Filipino Workers. Nung araw uso yung OPM, Overseas Paquileño Musicians. Wow! Oo, napakarami ditong mga musikero na naglakbay sa iba-ibang bayan na halos doon sila ginamit nila yung kanilang pagiging musikero sa paghahanap buhay at maraming gumandang buhay. Halos lahat ng pamilya dito ay meron. Sa katunayan. Overseas Filipino. Overseas Paquileño Musicians. Oo, napakarami. At meron kami dito mga banda ng musiko at maski naman sa pahitin sa marami sa marami din. Marami ng ibig talagang sumikat ito ng mga maski nung kabataan pa namin na talaga namang sikat na ang mga banda ng musiko, orkestra na nang dadayuhan noon. Sa bawat pamilya rito noon hindi nawawalan ng isang kahit isa lamang na miyembro ng pamilya na nagmusikero. At sa katunayan, ginamit pa nila ang skill na yon sa pag-aaral sa kolehiyo. Nagiging scholars po sila, no po? At ako patunay ito, ako ay produkto ng ganun. Ako ay nagmusikero din sa isang university sa Maynila para lang makapagtapos ng pag-aaral. At basta halos lahat dito ng pamilya ay meron. Sa isang tahanan na meron isang musikero. Blue here! Red here! Pulido dapat! Yes, sir! Go, go, go! Matipid dahil maraming mapipinturahan. Red team, go, go, go! Yes, sir! Colorful sa dami ng ready-to-use colors na pagpipilian. Sir, may problema. Madaling linisin yan. Semigloss, kaya madaling linisin. Bida ka sa Davis MCF Semigloss. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Enterprises, anything in its place. Wire baskets, sanitary wares, furniture handles, and doorknobs. Quality, durability, and Mga kaibong, trabaho ba ang hanap mo? May sagot kami dyan. Paano? Magpasa ng inyong updated resume sa aming email account at hrd2.ehome@gmail.com o kaya naman ay bumisita sa aming Facebook page at eHome Career. O kaya naman, maaari rin bumisita sa eHome Improvement Center na matatagpuan sa National Highway, Barangay Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna. Tama! Kaya apply na! Kaya ano pa inaantay ninyo? Join our team And be a part of eHome Improvement Center family.
Fiesta po bukas, maaari na bang mamesta ang mga gustong bumisita dito sa inyong bayan? Actually, yung celebration ng piyesta, siyempre hindi naman mawawalang hindi natin na May isasasabi celebrate yung pagdiriwang ng piyesta ng aming patron. Pero base na rin sa kautusan ng aming local authority at saka ng SIP ng simbahan, ay ganun kasimple na lamang na katulad ng ginawa sa mga kadugtog bayan. Hindi na natin gagawing magarbo ang pagse-celebrate ng piyesta. Sabi natin, hindi naman sa pagdadawat, hindi na sinabing huwag kayo pupunta, walang handa. Pero kalimitang dito ngayon is halos ay puro pansarili. Pero kung talagang hindi maiwasan, hindi naman kayo mapapaya sa mga bahay-bahay. Meron din naman kahit paanong, kasi ang main. Pero yung aktibidad sa pagsimbahan, tuloy po yan. May misa, at siyempre yung paggunita sa ating mahal na patron San Pedro Garabito ng Alcantara. Sir, narito po tayo sa kinoconsider na natin na isa sa mga pinakamagandang simbahan sa Pilipinas. Bilang tagapangalaga nito o isa sa mga tagapangalaga nito, ano pa po ang inyong panalangin para sa inyong parokya? Well, kami natutuwa sapagkat gaya nga ng mga nagdaang panahon ay patuloy pa rin naipipreserba ang kagandahan ng aming pisikal na anyo ng simbahan. Sapagkat siguro kayo na may nakakarinig na ng araw ng mga istorya, ang simbahan ng Pakil ay isa sa hindi nasira maski noong panahon pa ng Gerang Ikalawa, noong Second World War. Ang kasabihan po, ang sabi nila, at maski sa mga narinig kong kwento ng mga matatandang tao noong araw, na pagka tinatanong daw nila mga Japanese bombers kung papaanong bakit hindi nasisira ang simbahan, ay sapagkat yun daw mga nakapilotong mga Hapones noong araw na tuwing dadaan dito sa ibabaw ng simbahan ng Pakil ay parang nakikita nilang malabo ang tingin at parang may isang blanket of clouds na napapaloob dito sa simbahan ng sa ibabaw ng simbahan, hindi nila kita. Kumbaga isang himala, ano? Oo. Na ang lapit-lapit na mga simbahan dito sa Kanugnog Bayan ay puro na bomba yan ng Hapon. Pero pagdating dito sa bayan ng Pakil, bakit pagdarating daw dito ang sinasabi daw ng mga piloto ng mga bomber plane ay pagtatapat dito sa simbahan ng Pakil ay merong parang blanket of cloud na kumukubli kaya't hindi nila makita. Pero pag bumaba naman, nakita nila yung simbahan. So, yun ang isang pasasalamat at isa rin sabi nating himala na kung paano ang simbahan ng Pakil ay nagkaroon ng natural na pagkakapreserba. Ayan, ha? Gaya na nabanggit ko sa iyo, 35 years in the making yan, na dito local source yung mga adobe na yan, at yan daw ay ginagamitan na yung tinatawag na itlog, yung puti ng itlog na pangpa-bonding materials para sa adherence ng adobe o ng mga mga ginamit nila sa construction na yan. 35 years in the making at magpasa hanggang ngayon ay hinahangaan at marami ang nananampalataya sa tulong-tulong ng lahat ng mamamayan ng Pakil. Kasama na rin si Ginoong June Valero. Maraming salamat po sa inyo, sir. Maraming salamat din sa iyo, Ginoong Frandy ng eHome Radio. At harinawa, kung meron kayong gusto pang liwanagin sa mga susunod na araw, nandito lamang kami at laan na magbigay ng impormasyon sa abot naming makakaya. Maraming salamat sa iyo.